What's up guys? Welcome back to my channel. So pag-uusapan natin ang pahayag ni Eddie Hearn kay Jake Paul at sa laban ni Canelo at Crawford. WBO nag-utos na kay Alexander Usyk at Manny Pacquiao may pahayag kay Floyd Mayweather. So unahin muna natin ang pahayag ni Eddie Hearn patungkol kay Jake Paul at sa laban ni Canelo at Crawford. Pahayag ni Eddie Hearn na mas magaling pa daw si Jake Paul sa paghatak ng mga boxing fans at mag-promote ng hype ng sarili niyang laban kumpara sa laban ngayon ni Canelo at Crawford. Ang rason daw kung bakit nagiging successful daw yung mga laban ni Jake Paul sa Netflix ay dahil magaling daw talaga magbenta ng laban si Jake Paul at magaling humatak ng fan base. Idagdag mo pa na marami ang mga followers ni Jake Paul sa social media platform niya. Sa YouTube meron siyang 20.9 million subscribers. Sa Instagram meron siyang 28.4 million followers. Sa TikTok meron siyang 18.5 million followers. At sa X or Twitter meron siyang 4.7 million followers. So kahit hindi magboxing si Jake Paul, talagang kilalang kilala siya sa buong mundo. Lalong-lalo na sa social media platform niya. Kaya si Tank Davis na sunod na makakalaban ni Jake Paul, hindi na nagdalawang isip na tanggapin ang offer ni Jake Paul dahil malaki at malawak ang fan base ni Jake Paul at malaki ang kikitain ni Tank Davis dito. Marami talaga ang manonood nito dahil parehas malaki ang pangalan nila sa boxing. Sa kabilang banda naman, WBO ipinag-utos na kailangan idepensa ni undisputed heavyweight champion Alexander Usyk ang kanyang titulo laban kay Joseph Parker. Hawak ni Joseph Parker ang interim WBO. So kung hindi lalabanan ni Usyk itong si Parker, mapipilitan ng WBO na tanggalan si Usyk ng titulo. May kartada si Usyk na 24 wins with 15 knockout at walang talo, samantalang si Joseph Parker naman ay may kartada na 36 wins with 24 knockout at may 3 talo. Natalo na kasi si Joseph Parker sa kamay ni Anthony Joshua na tinalo ng 2 beses ni Usyk si Anthony Joshua. At natalo na rin si Joseph Parker sa kamay ni Dillian Whyte na tinalo naman ni Tyson Fury si Dillian Whyte. Na tinalo naman ng 2 beses din ni Alexander Usyk si Tyson Fury. Kaya feeling ko hindi na rin gaano magkaka-interes si Usyk na labanan itong si Joseph Parker. Dahil hindi naman gaanong kaabang-abang itong laban na to. Ganon din naman tatalunin din naman ni Usyk itong si Joseph Parker. Sa kabilang banda naman, 8th Division World Champion Manny Pacquiao bukas pa rin na labanan sa rematch si undefeated 50-0 Floyd Mayweather Jr. Pahayag ni Pacquiao na if he comes out of retirement, then go sign the contract and we'll fight. Let's fight again if he wants. Yan yung naging pahayag ni Pacquiao kay Mayweather noong 2015 kasi. Sila yung naging number 1 pagdating sa pay-per-view buys na umabot ito ng 4.6 million pay-per-view buys. Napakalaki. Sa panahon ngayon, wala nang makakahigit o wala nang makakabura sa pay-per-view buys ng laban nila Pacquiao at Mayweather. Kung si Pacquiao sana ang nanalo sa laban nila, siya sana ang pay-per-view king, kaso napunta kay Mayweather ang panalo. Kaya siya ngayon ang tinaguriang pay-per-view king sa larangan ng buong combat sports. Kaya hanggang ngayon hindi pa rin pinagbibigyan ni Mayweather ng rematch si Pacquiao. Alam kasi ni Mayweather na bugbog sarado ang aabutin niya kay Pacquiao kung pagbibigyan pa niya ng rematch si Pacquiao. Kaya ngayon, puro exhibition na lang ang ginagawa ni Mayweather sa edad na 48. Less damage at kumikita pa rin ng milyones si Mayweather. Samantalang si Pacquiao sa edad na 46 lumalaban pa rin sa mga batang champion ngayon sa boxing tulad ni Mario Barrios. Kitang-kita mo talaga na real warrior at totoong bayani talaga si Pacquiao kumpara kay Mayweather.